Ngayon, ating tatalakayin ang isang kaso na tumagal ng mahigit 2 dekada. Maraming salamat po. Dahil ang biyahe papuntang Shamrock ay tumatagal lamang ng mahigit 2 oras, inaasahan ng pamilya na makakauwi sila ng bandang alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Si Wendy ay nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban para sa karapatan sa pag-aalaga ng bata laban kay Chad Noe, ang ama ni Jonathan. Siya rin ay may iniindang karamdaman na multiple sclerosis na nangangailangan ng gamutan at hindi siya maaaring magmaneho. Bandang alas 4:30 ng hapon, tumawag si Wendy kay Liam, ang kanyang asawa, para sabihing pauwi na sila, ngunit hindi na sila kailanman nakauwi. Labis na nag-alala ang pamilya, lalo na't may sakit si Wendy at hindi niya dala ang kanyang mga gamot. Kinaumagahan ng Mayo 30, nagpasya ang pamilya na ipagbigay alam ito sa mga awtoridad. Lumaki si Wendy sa isang malaking sakahan at pangarap niyang maging isang veterinaryo noong siya ay 16 anyos. Nagkaroon siya ng relasyon kay Christopher Brito, isang estudyante sa kolehiyo, at nagbuntis. Nagkaroon sila ng anak na babae, si Cynthia, noong taong 1986. Gayunpaman, nang mag-6 na buwan ang bata, pinigilan ng mga magulang ni Christopher na pakasalan niya si Wendy. Pumayag siyang makipaghiwalay sa kasintahan at bumalik sa kanyang sariling bayan. Inuwi ni Wendy ang bata sa kanyang pamilya. At sa kabutihang palad, tinanggap sila ng mga kamag-anak. Noong 1987, nakilala ni Wendy si Chad Noe habang nagtatrabaho sa isang lokal na kainan. Nahulog ang loob nila sa isa't isa at matapos ikasal, nanirahan sila kasama ang mga biyenan at nagkaroon ng anak na lalaki, si Jonathan. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas, na comatose si Wendy at na-diagnose na may multiple sclerosis. Si Beverly, ang ina ni Chad, ay nag-alok ng tulong na alagaan muna si Jonathan hanggang sa gumaling si Wendy. Samantalang ang pamilya naman ni Wendy ang mag-aalaga kay Cynthia, ang kanyang panganay. Humigit kumulang 7 buwan matapos makomatose si Wendy, nagdesisyon si Chad na makipaghiwalay ayon sa pamilya. Mula noon, hinarap ni Wendy ang isang napakahirap na laban matapos makuha ng kanyang dating asawa ang karapatan sa bata at si Beverly ang nagpalaki sa apo. Ginawa nito ang lahat para hindi makuha ang bata. Gustong bisitahin ng mga magulang ni Wendy ang kanilang apo. Ngunit hinaharang sila ng pamilya Noe. Samantala, ang paggaling ni Wendy ay tumagal ng mahabang panahon, mahigit 1 taon. Sa panahong ito, nakilala niya si Liam sa ospital. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa at nagkasundong magpakasal nang maging matatag na ang kalusugan. Hiniling ni Wendy sa pamilya ni Chad Noe, ang kanyang dating asawa, na bisitahin si Jonathan tuwing katapusan ng linggo. Bago pa man ito, ginawa na ng ina ni Chad ang lahat para manatili sa kanya ang apo. Sinubukan pa niyang agawin ng solong karapatan sa apo mula sa kanyang sariling anak, sa dahilang ang anak niya ay may problema sa mga ipinagbabawal na gamot at may mga anak sa labas, kabilang na ang anak sa isang menor de edad. Sa loob ng 1 buwan, naging maayos ang lahat. Nakikita ni Wendy ang anak ayon sa hiling, ngunit pagkatapos noon, nagsimula nang tumanggi si Beverly na ipakita ang apo sa dating manugang. Pinaratangan pa niya ang bagong asawa ni Wendy na may ginagawang hindi maganda sa bata. Kahit nakasama siya ng apo sa lahat ng oras, kinumpirma ng mga eksperto na itinalaga ng korte na ang mga paratang na ito ay walang katotohanan, maging ang mga medikal na pagsusuri ay walang nakitang ebidensya ukol dito. Dahil dito, napawalang sala sina Wendy at Liam sa mga paratang. Pinayagan ng korte si Wendy na ipagpatuloy ang pagbisita sa anak habang madalas naman itong ipagsawalang bahala ni na Beverly at Chad. Kinalaunan, itinakas ni Beverly si Jonathan. Isang araw nang bumisita si Wendy, nagulat siya nang makitang walang tao sa bahay at hindi siya nasabihan na lumipat na pala ang dating biyenan.
Tumagal ito ng halos 1 taon bago napilitan si Beverly na ibalik ang apo. Gayunpaman, hindi pa rin inutos ng korte na ibalik ni Beverly ang bata kay Wendy, kundi inutusan lang siyang payagang magkita ang mag-ina noong Mayo 29, 1992. Sinabihan ni Beverly si Chad na tawagan si Wendy para bumisita at nag-alok na susunduin at ihahatid sila dahil may sakit si Wendy. Sa araw na iyon, handa nang umalis sina Wendy at Liam. Pero tumanggi si Beverly na isama si Liam sa dahilang baka magkairingan daw sila ni Chad. Pumayag si Wendy na maiwan si Liam, ngunit sa kondisyong isasama niya si Lisa Renee Gregor, ang kapatid ng kanyang asawa. Kinalaunan, nagpumilit ding sumama si Cynthia, ang kanyang 6 na taong gulang na anak, para makita ang kapatid. Nagpakita ng hindi pagkatuwa si Beverly. Ngunit sa huli ay napilitang pumayag na isama sina Lisa at Cynthia. Ang distansya ng biyahe ay nasa 180 kilometro na tumatagal ng mahigit 2 oras. Nang makarating sila bandang 1:45 ng hapon, tumawag si Wendy sa kanyang ina para sabihing nasa isang kainan sila at hinihintay si Chad. Pagkatapos noon, pumunta sila sa bahay ni Chad. Doon, sina Wendy, Cynthia at Lisa ay gumugol ng 2 oras sa pakikipaglaro kay Jonathan. Bandang 4:15 ng hapon, umalis sina Wendy, Cynthia at Lisa sakay ng sasakyan ni Beverly. Ang ina ni Beverly, na si Ginang Ida Pruitt, ay sumama rin sa kanila. Muling tumawag si Wendy sa kanyang ina at sinabing malapit na silang makauwi. Iyon ay noong 4:42 ng hapon, ang huling beses na nakarinig ng balita ang mga kaanak mula kay Wendy matapos mawala sina Wendy at ang 2 kasama. Inihayag ni Beverly na ibinaba daw niya ang 3 sa Chandler, Oklahoma, noong hapon ng Mayo 29. Ayon kay Beverly, nagreklamo at nakipagtalo daw si Wendy sa daan na masyadong mahirap ang pagbisita kay Jonathan. Si Ginang Ida, dahil ayaw na daw tiisin si Wendy, ay nakiusap sa anak na iuwi na siya bandang 5:15 ng hapon at pagkatapos, ayon kay Beverly, nagpatuloy ang pagtatalo ng kalahating oras dahil sa inis sa dating manugang. Itinigil ni Beverly ang sasakyan sa parking lot ng isang tindahan at pinalabas ng sasakyan sina Wendy, Cynthia at Lisa. Sinabi ni Beverly na naisip niyang makakahanap sila ng ibang masasakyan o matatawagan si Liam para sunduin sila. Kung isasaalang-alang ang salaysay ni Ginang Ida Pruitt, tila magkakatugma ang kanilang kwento. Gayunpaman, ang tindahan sa Chandler ay walang CCTV. Ang mga empleyado na nagtatrabaho noong Mayo 29 ay hindi makumpirma kung nakita nila ang 3 nawawala. Sa pakikipag-usap sa mga awtoridad, sinabi ni Chad na naging maayos ang pagkikita. Ang huling kita niya kina Wendy, Cynthia at Lisa ay nang sumakay sila sa sasakyan pauwi. Kinalaunan ay pumasa si Chad sa lie detector test. Hinalughog ng mga investigador ang paligid para hanapin si Wendy Camp, si Cynthia na kanyang anak at si Lisa Renee Gregor na kanyang hipag. Ngunit wala silang nakitang bakas. Si Chad No, ang dating asawa, kasama ang kanyang inang si Beverly No at lolang si Ida Pruitt, ay naging mga suspect din. Kahit walang ebidensyang sumasalungat sa kwento ni Beverly, masusing sinuri ng mga investigador ang mga pahayag. Dahil walang ibang matibay na lead, sinabi ni Beverly na umalis ang 3 sa Shamrock ng 4:30 ng hapon. Pagkatapos noon, nakipagkita si Beverly kay Chad sa isang kainan sa Cushing ng 7:00 ng gabi. Napansin ng mga investigador na imposibleng makarating si Beverly sa kainan sa oras na iyon kung titingnan ang biyahe na dapat ay higit sa 3 oras. Bukod pa rito, ang dinaraanan niya ay kalsadang salubungan lamang, isang ruta kung saan hindi ka makakapagpatakbo ng mabilis. Ngunit ang karagdagang pagtatanong sa pamilya ni Beverly ay nauwi rin sa wala
Samantala, nakikipaghabulan sa oras ang mga investigador dahil ang sakit ni Wendy ay nangangailangan ng regular na gamot at delikado sa kanyang buhay ang pagtigil nito. Nang tanungin ang pamilya ni Wendy, natuklasan nilang may sama ng loob ang mga ito sa dating asawa at biyenan. Naniniwala ang mga kaanak na sina Chad at ang kanyang ina ang may pananagutan sa nangyari. Sinabi nilang umiiwas si Beverly at ayaw makipagkita sa pamilya ng dating asawa sa loob ng mahigit 1 taon, ngunit noong Mayo 1992, biglang inimbita ni Chad si Wendy para bisitahin ang anak. Kumbinsido ang pamilya na may masamang nangyari kina Wendy, Cynthia at Liza. Naniniwala silang ang tatlo ay maaaring wala na noong gabi ng pagbisita at ang anak, si Beverly, si Chad at si Ida ay may kinalaman dito. Isang nakakagulat na revelasyon. Matapos ang 1 linggong paghahanap, inanunsyo ng mga otoridad ang pagkawala sa media at nag-alok ng gantimpala na nagkakahalaga ng humigit kumulang 270,000 piso para sa makakapagbigay ng impormasyon. Samantala, patuloy ang pakikipanayam ng mga investigador sa mga saksi, ngunit sa buong taon na sumunod, wala silang nakitang suspek. Pagkatapos noon, nakapanayam si Ginang Ida sa isang palabas na tumatalakay sa mga hindi pa nalulutas na kaso. Igiit niyang siya at ang kanyang anak na si Beverly ay walang alam sa pagkawala ng tatlo. Gayunpaman, naramdaman ng mga investigador na tila pilit na inaalis ng babae ang anumang kaugnayan niya sa insidente. Sa malalimang investigasyon, nalaman ng pulisya na noong 1983 si Ida at ang isa pa niyang anak na si Derby ay inaresto at kinasuhan sa pagkamatay ng asawa ni Derby, si Joan Crozen. Si Joan Crozen ay natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kotse, may mga tama ng armas noong Hunyo 12, 1980. Sa huli, pinalaya ang mag-inang Ida at Derby dahil sa kakulangan ng ebidensya, ngunit ayon sa pinsan ni Chad, si Ginang Ida ay may kakayahang gumawa ng hindi maganda. Noong 2011, pumanaw si Ginang Ida. Umaasa ang pulisya na sa kanyang huling sandali ay may aaminin siya tungkol sa nangyari, ngunit wala siyang sinabing anuman. Bagong revelasyon, noong 2013, nakatanggap ang pulisya ng impormasyon mula sa isang 60 anyos na lalaki, si Grover Pruitt. Si Grover ay kapatid ni Beverly Noe, ang dating biyena ng biktimang si Wendy Camp. Sinabi ni Grover na hinala niya ang kanyang kapatid at yumaong ina na si Ida Pruitt ay may kinalaman sa pagkawala ng tatlo. Seryosong sinabi ng lalaki na naniniwala siyang ang mga labi ay inilibing sa septic tank sa lupang pag-aari ng kanilang pamilya. Dating nakatira si Ida sa lupang iyon at nagpahukay para gawing imbakan ng dumi. Pagkatapos noon, ginamit na lamang itong tapunan ng basura sa loob ng maraming taon. Sa panahon ng pagkawala ni Wendy, kasama ang anak at hipag, inutusan ni Ida si Grover na tabunan ito. Kinalaunan, dinala ni Grover ang mga investigador sa lugar kung saan inaakalang inilibing ang mga labi. Samantala, patuloy na itinanggi ni Beverly ang anumang kaugnayan sa insidente. Ang proseso ng paghuhukay ay mabagal at masusing isinagawa sa ilalim ng pamamahala ng mga eksperto. At sa wakas, noong Abril 16, 2013, natagpuan nila ang mga buto at natitirang damit ng 3 tao sa lalim na mahigit 2 metro. Ayon sa pagsusuri, ang mga biktima ay nagtamo ng pinsala mula sa armas na makikita sa mga bakas sa buto. Bukod pa rito, nakakita rin ang mga eksperto ng iba pang palatandaan ng pananakit. May natagpuang baril at 2 kutsilyo sa tabi ng mga labi. Ang katotohanan, pagkalipas ng 2 dekada, noong Enero 10, 2014, kinumpirma ng DNA test na ang mga labi ay kina Wendy Camp, Cynthia Brito at Lisa Gregor. Si Wendy ay pumanaw dahil sa tama ng baril
at iba pang pinsala sa katawan, si Cynthia ay nakaranas ng matinding pinsala. Mula sa paraang hindi matukoy, ang labi ni Cynthia ay may nakita pang nakadikit na tape. Si Lisa naman ay pumanaw dahil sa tama ng baril. Noong Marso 28, 2014, inaresto si Beverly at kinasuhan ng seryosong krimen. Si Grover Pruitt naman ay itinuring na kasabwat. Si Ida Pruitt, ang ina ni Beverly, ay suspect din sana. Ngunit pumanaw na siya noong 2011. Samantala, si Chad Noe, ang dating asawa ni Wendy, ay hindi sinampahan ng kaso. Kinasuhan si Grover ng pakikipagsabwatan, ngunit itinanggi niya ito. At kinalaunan ay ibinasura ang kaso. Pumanaw ang lalaki noong Enero 25, 2017. Bago pumanaw, nagbigay ng pahayag si Grover na ang kanyang inang si Ida at kapatid na si Beverly ang may kagagawan sa nangyari sa tatlo. Upang maiwasan ang panganib na matalo sa paglilitis, nag-alok ang piskalya ng kasunduan kay Beverly at tinanggap niya ito. Noong Enero 2015, si Beverly, na nooy 67 anyos, ay umaming may kinalaman sa krimen. Ibinaba ang kanyang kaso bilang kasabwat at hinatulan ng 15 taong pagkakakulong at karagdagang probasyon. Dahil sa edad at problema sa kalusugan, pinalaya si Beverly noong 2020 matapos ang 3 taon sa kulungan. Pumanaw siya noong Oktubre 13, 2023 sa edad na 75. Isa itong trahedya na nakaapekto sa maraming henerasyon ng pamilya. Sa pamamagitan ng kasong ito, pinaaalalahanan tayo sa kahalagahan ng pagmamahal at kabutihan. Pahalagahan at mahalin ang isa't isa at laging tandaan na sa pamilya, ang pagmamahal at pangunawa ay kayang lampasan ang anumang pagsubok at iyan ang ating kaso. Para sa araw na ito, ano ang iyong opinyon? I-comment ang iyong saloobin sa ibaba. Kung maaari, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maraming salamat. Paalam. At hanggang sa muli.